In other words, hindi natustusan ng PhilHealth ang tunay na pangangailangan. And yet, naglipat sila ng pera. So yan ang isa sa mga facts yan. No? Nagulat ba kayo dito na nagkaroon ng ganong move yung national government na kunin yung 89.9 billion na pondo ng PhilHealth? Nagulat kami. Ang masyadong brazen. Ano ang brazen sa Tagalog? Masyadong garapal. At parang walang pakialam. Medyo, siguro akala nila walang makakapansin. Napansin namin. You know, people keep talking about universal healthcare. Pero alam ko, ang karamihan sa mga tao, hindi naintindihan ko ano to at bakit mahalaga. No? Bakit mahalaga sa atin lahat. No? And sinasabi, kalusugan, pangkalahatan, etc. etc. No? Kung talagang seryoso ang gobyerno, pwede tayo magkaroon ng healthcare like Thailand. Which is the most important, ang pinakamahalaga sa universal healthcare ay hindi yung gagastusin sa ospital. Although tutustusin din yon. Ang pinakamahalaga ay yung hindi ka magkakasakit sa punto na kakailanganin mo ang ospital. It's preventive and promotive. You will prevent it from happening. Kaya, ang hindi natutustusan ng PhilHealth, itong bahagi na to. Alam mo ba, meron tayong konsulta package. Pero ang karamihan sa mga Pilipino, hindi alam na may konsulta package tayo. Ibig sabihin, kunyari ikaw, mag-enroll ka sa konsulta center, pwedeng health center, pwedeng ospital malapit sa'yo, na gusto mo, na malapit sa inyo. Pwedeng RHU, Rural Health Unit, no? Ibig sabihin, magpapalista, rehistro. At kung magpapalista, may binabayad yung PhilHealth sa LGU. Doon sa consulta center, meron, may capitation. Magkano? Ngayon, tinaas na nila sa 1,700. Per person? Per person, per year. Gamitin mo man o hindi. Okay? Now, sa mga nakikinig, no, tingnan nyo yung website, Consulta Centers, Registered Consulta Centers 2024. Tingnan nyo kung meron doon malapit sa inyo at magpa-rehistro kayo. Meron tayong benepisyo. Based on that, meron libreng check-up. At least once a year, libreng check-up. May sakit man kayo o wala. So walang dahilan na hindi ka makakita ng doktor sa buong buhay mo? Yes. Which was a problem before? Yes, that's why itong UHC mahalaga ito. So, kahit wala kang sakit, gusto mo magpa-check up, alam mo, ang dami. CBC, diabetes, x-ray, dinagdagan pa nga yung ultrasound at mammogram. Ang daming kasama dito. Plus, medicines na libre. Na libre dapat, ibibigay sa'yo. Kaya, I don't know kung naalala mo, before UHC bill was passed by President Duterte, nagpa-interview ako sa ANC. Ako isa sa mga spokesperson. Sabi ko, ang PhilHealth makagamit ninyo kahit hindi kayo ma-ospital. Hindi kayo kailangan ma-ospital para gamitin. Ito yun. And this was because of the UHC? Yes. Okay. This is the main, ang pinakapakay ng UHC talaga ay ma-prevent ang lumala ang sakit. Paano yun? Magpapa-check up sa inyo. Ngayon, kahit yung mga doktor, nag-survey ako kanina halos 100% hindi nila alam. So this is across the board, lahat meron ganitong benefit? Lahat PhilHealth member. And since lahat tayo ay dapat PhilHealth member, lahat tayo ay dapat mag-register sa consulta center. Now, ang dami-dami ng consulta center. Pero bakit hindi pa natin alam? Bakit nga ba? Kulang sa information. I think kulang sa information drive. Kasi nakikita nyo ba sa TV? Siguro sa radyo paminsan-minsan. Pero I think yung mga LGU mismo, kailangan mas paalam sa mga tao. Alam mo, you think sinasadya yun? Posible. I mean, alam ko malisyoso ka. Joke lang. Hindi naman. Naisip ko lang kasi why would an LGU not advertise it if that would benefit the ordinary Filipino? Exactly. So, because I know they get paid Yeah. Bawat rehistro ng tao, meron silang nakukuha. Ngayon, kahit hindi mo gamitin, pag hindi ginamit, what would happen to the money that was downloaded to the LGU? I think it'll still stay with the LGU. And they're supposed to use it for health, to improve their health care. Dapat yan, may health fund ang bawat LGU So ibig sabihin, pwede mo siyang i-expand or realign? Yes, you can. Basta health. In other words, it's given to you in advance so you can actually invest it. You can use it, di ba? It's supposed to help you. Pero, kailangan sa health. Hindi pwede pang basketball court, hindi pwede sa iba-iba. Yan ang alam namin, no? It's supposed to be used for health. Now, akala ko specific doon sa konsulta ng individual. Supposed to be, but maybe you can ask somebody from PhilHealth what to do about it, no? Ang alam ko, meron ngayon silang ginagawa mga sandbox. Alam mo yung sandbox?
Yung parang sandbox, mga trial, some areas. Pero hindi talaga alam ng maraming tao. And yet, ina-advertise nila sa website. Pati sa website ng DOH, andun, magparehistro sa consulta center. Kaya sabihin natin sa mga kababayan natin, please magparehistro kayo sa consulta center.